路地裏の花のような都会の蝶々のような Ayon kay Koichi, ang isang lipunang karamihan ay may quirk ay maaaring mauwi sa isang mapanupil na sistema. Dahil sa malayang paggamit ng iba't ibang quirks, posibleng magdulot ito ng kaguluhan, kaya may mga taong pinipiling mamuhay ng tahimik at hindi gamitin ang kanilang kapangyarihan. Samantala, ang mga heroes lamang ang may pahintulot na gamitin ang kanilang quirks para sa ikabubuti ng mundo at sila ang iniidolo ng karamihan. Ngunit sa realidad, hindi lahat ay pwedeng maging hero. Dahil dito, may mga ordinaryong tao na gumagamit ng kanilang quirks upang makatulong sa paraan na kaya nila. Sila ang tinatawag na vigilantes, mga umaakto bilang heroes kahit walang lisensya. Isa na rito si Koichi, isang vigilante na kilala bilang The Crawler. Sinabi ng captain sa mga kababaihan na oras na ng kanilang practice, at nagsimula ito sa running exercise. Pinayuhan din niya sina Mew at Yu na mag-stretching muna upang maiwasan ng injury. Nagtaka ang dalawa kung bakit wala si Pop sa practice ngayong araw, ngunit ipinaliwanag ng isa na nasa Osaka ito dahil sumali sa isang program para i-promote ang mga local idols. Sa likod nito, pinagsabihan pala ni Makoto si Yu na huwag ipaalam kay Mew ang tunay na dahilan dahil posibleng magselos ito. Ayon kay Yu, hindi na nasamahan ni Makoto si Pop dahil sa pagiging abala niya, at kumpiyansa naman siyang kaya ni Pop ayusin ang sariling schedule, lalo na't kasama nito ang kanyang manager na si Koichi. Makikitang namimili ng pagkain si Koichi, ngunit hindi niya namalayan na umalis na ang tren na kanilang sasakyan. Dahil dito, mabilis siyang tumakbo upang habulin ito. Samantala, tinawagan ni Pop si Makoto at ipinaalam na hindi nakasakay si Koichi sa tren. Ngunit pagdating ni Pop sa Shinagawa Station, laking gulat niya nang makita si Koichi sa pagbukas pa lamang ng pinto ng tren. Ikinwento ni Koichi na sinubukan niyang kumapit sa tren, at sa mismong sandaling muntik na siyang mahulog, bigla na lamang naging parang magnet ang kanyang mga palad. Nagtanong si Pop kung ang kanyang quirk ba ay pansamantalang nag-invert sa sitwasyong iyon, at kung nangyari na ba ito dati. Sumagot si Koichi na posibleng nangyari na ito noon nang hindi niya namamalayan, katulad ng kakayahan niyang gumawa ng curve movement habang ginagamit ang kanyang quirk. Makikita ang pagkamangha ni Koichi sa pagkakatuklas niya ng isang bagong teknik. Pagkababa nila ng tren, agad na sinubukan ni Koichi ang kanyang bagong teknik at dumikit sa isang pader. Ngunit pinigilan siya ni Pop at sinabing gawin na lamang niya ito pag uwi nila. Maya-maya, may isang babaeng napasigaw matapos saktan ng isang lalaki. Hinabol naman ni Fatgum ang sospek habang may hawak na takoyaki. Sa gitna ng habulan, pinaputukan ng lalaki si Fatgum dahilan upang mabitawan nito ang dalang takoyaki. Gayunpaman, nagawa ni Fatgum na pigilan ng bala gamit ang kanyang palad. Dahil dito, hinawakan niya ang lalaki at ilang beses itong pinitik sa mukha bilang parusa. Nagreklamo ang lalaki at sinabing minsan lang naman niya itong binaril, ngunit sagot ni Fatgum, mas marami raw ang natapong takoyaki. Biglang nagsalita si Koichi at sinabing nagawa niyang mailigtas ang mga takoyaki. Dahil sa pagkakonsensya ni Fatgum, binigyan niya ng takoyaki ang lalaki bilang kabayaran sa paulit-ulit na pagpitik sa kanya. Nagpasalamat si Fatgum kay Koichi sa kanyang ginawa at tinanong kung saan sila papunta. Sinagot naman ni Koichi na patungo sila sa isang lugar na tinatawag na SS Mall. Itinuro ni Fatgum ang tamang direksyon at pinaalalahanan silang mag-ingat. Pagdating nila sa mall, tinawag sila ng isang babae at nagpakilalang si Monica Kaniyashiki, ang official idol ng Konidoge. Dahil sa pagiging mahinahon ni Koichi at Pop, nagbiro si Monica kung gusto ba nilang masipit gaya ng isang crab, sabay ipinagmalaki ang kanyang catchphrase na, "Hey K Crab." Binati rin ni Monica ang iba pang mga bisita, habang naiwan namang tulala sina Koichi at Pop sa kanyang biglaang pagdating. Dumating si Fatgum sa mall kung saan naroon sina Koichi at nakipagkita kay Sukauchi. Ipinakita rin ng mga security footage ng buong building dahil may inaasahang drug deal na magaganap sa lugar. Layunin nilang imbestigahan ang bawat kilos ng mga tao upang matukoy kung sino ang magtatangkang mag-distribute ng droga sa loob ng mall. Bilang bahagi ng operasyon, inutusan ni Sukauchi ang personnel na nagbabantay sa CCTV na pagmasdan ng mabuti si Pop. Ipinamalas ni Pop ang kanyang masiglang performance na labis ikinatuwa ng kanyang mga fans. Ibinahagi rin niya na ang Naruhata branch ng Marconi Department Store ay may monthly free concert na mas lalong nagpasaya sa mga tao. Matapos ang performance, naglibot muna sina Koichi at Pop at humanga sa mga local delicacies ng lugar. Maya-maya, tinawag sila ni Monica na noon ay nakasuot ng crab mascot suit. Binigyan niya ang dalawa ng Konidoge's crab box lunch at ipinaalala na maghanda na siya para sa kanyang stage performance. Mabilis siyang tumakbo patungo sa backstage, ngunit bigla siyang huminto at sinabing sumakit ang kanyang tiyan, kaya't nagpas siyang magpunta muna sa banyo.
Habang lumilipas ang oras, makikita ang pag-aalala ng staff dahil hindi pa rin bumabalik si Monica. Samantala sa Naruhata, dalawang lalaki ang makikitang mabilis na tumatakbo nang biglang may humarang sa kanilang dinaraanan, isang puting tela na pagmamay-ari ng pro-hero na si Eraserhead. Sa desperasyon, gumamit ang dalawa ng trigger drugs at nag-transform bilang mga grasshopper na mas kilala bilang Hata Brothers. Sinubukan nilang atakehin si Eraser, ngunit nang gamitin nito ang kanyang quirk, agad na nawala ang kanilang mga kapangyarihan, dahilan upang madali silang mahuli. Ayon kay Sukauchi, may nagaganap na bentahan ng droga sa Naruhata at kinakailangan niya ang tulong ni Eraser. Dagdag pa niya, may mga ulat din ng human experimentation sa lugar na tinatawag na Villain Factory, at inaasahang si Eraser ang mga ngalap ng local intelligence tungkol dito. Nag-alinlangan si Eraser at sinabing mas sanay siya sa combat kaysa sa investigasyon, ngunit ipinaliwanag ng babae na siya pa rin ang perpektong tao para sa misyon dahil sa kanyang mga underground contacts. Ipinakita ni Eraser ang ilang litrato sa dalawang sospek at agad nilang nakilala ang nasa larawan, si Kamayan, na ikinagulat nila dahil matagal na raw itong nawawala. Ipinaliwanag ni Eraser na si Kamayan ay nahuli ni Captain Celebrity noong nakaraang summer bilang isang giant villain at kasalukuyang nasa police hospital para sa observation. Gayunpaman, iginiit ng dalawa na hindi naman talaga lumaki si Kamayan, maliban na lamang kung gumamit ito ng mas malalang uri ng trigger. Ayon sa kanila, 6 na buwan na ang nakalipas nang maging malaking isyo ang naturang trigger, isang droga na nagiging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng mga gumagamit nito. Ipinagmalaki pa ng dalawa na ang trigger na ginamit nila ay galing umano sa isang normal pharmaceutical distributor. Agad namang kinontra ni Eraser at sinabing wala naman silang lisensya para magbenta ng pharmaceuticals na ikinataranta ng dalawa at pilit pang nagpalusot. Dahil dito, tinanong ni Eraser ang tungkol sa mas malalang uri ng trigger, kung sino ang nagbebenta nito at kung saan ito nanggagaling. Bilang kapalit ng impormasyon, nangako siya na gagawan niya ng paraan upang makausap nila si Kamayan. Sa huli, tinanong ni Eraser kung narinig na ba nila ang tinatawag na crab route. Nagpasalamat ang lalaki kay Pop dahil siya ang pumalit kay Monica sa oras ng kanyang pag-alis. Tinanong ni Koichi kung ayos lang ba ito dahil ibang tao ang papalit sa kanilang official idol. Ipinaliwanag ng lalaki na ang totoong trabaho ni Monica ay traveling sales at bumibili ang mga tao kapag naroroon si Monica. Ngunit may problema, minsan ay umaalis si Monica sa kalagitnaan ng trabaho, tulad ng nangyari ngayon. Sa women's bathroom, nakipag-usap si Monica kay Fatgum sa linya at tinanong kung pagkatapos nito ay maaari na siyang pumunta sa stage, sabay sabi na may mas importanteng bagay siya bilang idol kaysa maging pulis. Nagsalita rin si Sukauchi at ipinaalam kay Monica na undercover na ang mga kahon ng Konido Game merchandise ay nasa mall entrance na. Sinabi niya na kapag nakumpirma nilang may droga ang mga ito, sisimulan na nila ang raid, ngunit mag-isa muna si Monica hanggang sa dumating ang tamang oras. Kampante naman si Monica sa kanyang pagiging undercover at agad nagsimula sa kanyang misyon. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.